Senator, ito po, kaagad-agad yung tungkol po sa investigasyon ninyo sa mga maanumalyang flood control projects. May mga nagtatanong po, bakit ho walang hearing nitong nakarang isang linggo at canceled ito pong supposedly ay nakaschedule po na hearing sa Wednesday, sir? Okay, nung Friday, tumawag kasi nag-text si Senator J.V. Ejercito, no? Nakikiusap siya kung pwedeng matawag sa pagdinig yung Regional Director ng 4B na Mimaropa, Pakanan. So sabi ko, sige, mag-schedule tayo. Kaya lang, tinek ko na rin para ma-maximize yung diskusyon. Chinek ko na rin yung opisina ng Executive Judge ng Manila kasi nagsasagawa ng investigation. Katunayan, pinadala ko yung mga specimen signature ni Atty. Espera kasi sumulat siya sa Blue Ribbon. So meron kaming standard signature niya. At kailangan niya para ipabusisi sa NBI, no, sa handwriting expert. Nasa gano'n, malaman ko sino sa kanila ni Gutesa nagsasabi ng totoo. At the same time, pinatawagan ko yung DOJ kung totoo bang merong tell-all affidavit yung mga diskaya. Pareho ang tugon, hindi available at yung sa executive judge, pinadala sa NBI pa yung specimen signatures ni Atty. Espera, kaya mga kulang daw isang linggo bago lumabas yung resulta. Ganun na ng DOJ, medyo parang vacillating yung mag-asawa at hindi raw talaga definite kung talaga magte-tell all o hindi. So having said that, tumawag pa si Senate President Soto, sabi niya, may mga kasama yata kami na wala na dito sa Metro Manila dahil nga nag-suspend yung session. At pangalawa, merong pakiusap din si Senator Sherwin Gatchalian na kung pwedeng ma-prioritize yung budget deliberation, budget hearing sa committee. Dahil nga pagkatapos ng break namin, isa committee na itatransmita ng House yung tinatawag na House Gab. Opo. So may conflict pa rin sa Commission on Appointments kasi meron kaming pagdinig sa Wednesday. So yun ang mga sabi ko, sige, i-postpone na lang muna natin, cancel na muna natin. Tingnan natin kailan magluluwag at doon tayo tumawag ng pagdinig. So ang status po ngayon ay suspended, sir, ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee? Suspended pa rin kasi suspended naman yun nung nakaraang pagdinig eh. So nananatiling suspended until further notice kasi hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng puwang para sa susunod na pagdinig. Katunayan, nakaready na nga yung subject to my approval, yung guest list, no? Tentative. Kasama doon si dating Speaker Romualdez na ang usapan namin ni Senate President, sa halip na imbitahin diretso, ipapadala yung request kay Speaker Faustino de Pip at yung kay dating Congressman Saldico, ipapadala yung invitation sa kanyang bahay. Kasi yung po yung nagiging insinuation, Senator Lacson, na ang palibasa na banggit na si Romualdez at tigil yung investigasyon. Iyan ang mga binabanat na mga ilang netizens, lalo yung mga bashers. Ganito lang yan. Alam nyo, lahat ng chairpersons, lahat ng komite sa Senado o sa Hausman, we serve at the pleasure of our peers. Kasi elected kami ng aming mga peers, particular na o primarily ng members na majority bloc. So may mga, sabihin na natin may mga disappointment na in-express yung aking mga kasamahan sa Senado. Narinig natin si Senator JV, Senator Sherwin, ganun din, nakapag-express ng kanilang sentimiento. Now, sabi ko, hindi naman ako nagsisilbi bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee at the pleasure of the President of the Philippines, at the pleasure of netizens, at the pleasure of bashers, at not even at the pleasure of the public. I serve at the pleasure of my peers. At kung nagkukulang na ng pagtitiwala yung aking mga kasamahan, yung especially kung mas marami sa kanila, hindi na masaya sa aking pag-handle sa Blue Ribbon, maybe, naisip ko na rin ito, maybe stepping down is an option. Sir, kino-consider niyo po yan? Yes, dahil nga sa mga naririnig kong mga pahiwatig ng aking mga kasamahan, isa sa mga konsiderasyon ko mag-move na lang o magsabit ng aking resignation bilang chairperson at humanap sila ng ibang pwede maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero kung pinag-isipan ko na yan nung dati nga because nga dito sa mga bagong mga developments na naririnig ko yung mga statements ng aking mga
aking mga peers, aking mga colleagues, particular na sa majority bloc. Pero sige, Isa. Sorry, kung kayo po ang tatanungin, sa palagay niyo ba hindi niyo na-handle ng mabuti yung trabaho as Senate Blue Ribbon Committee Chairperson? Kasi nitong mga nakalipas na pagdinig, aminin po natin, ang dami namang na-reveal, di ba? Ang daming lumabas. At saka mas gumanda yung takbo. May mga observation na mas gumanda po yung takbo ng investigation. Ako, personally, medyo nagulat ako na may ganun pala. Kung ako tatanungin, siyempre sasabihin ko, maayos ang aking pag-handle. Dangan nga lang, lagi may gumugulo. Hindi pa nga nagsisimula yung pagdinig, pagkatapos ng court order, meron na agad ng gugulo. So doon nagkakaroon ng perception na hindi maganda yung pag-handle. Pero I think, and I honestly think na maayos yung aking pag-handle. Pero sabi ko nga, nagsisilbi naman ako bilang chairman at the pleasure of my peers. Kung wala silang tiwala sa akin, kung mayroon sa kanila walang tiwala, then hindi naman ako ganun kamanhid para hindi ko maramdaman yon dahil nga nakapag-express na sila ng disappointment. Opo. At kung ang dahilan dahil meron nasa sangkot, meron mga pangalan ng aking mga colleagues na nababanggit. Sabihin natin, dating Senate President Escudero, si Senator Estrada, Senator Villanueva. Ang tingin nila, bakit ang pinupuntirya, rightly or wrongly, at sasabihin ko, false yung narrative na nasusundan na pinupuntirya ko lang yung aking mga kasamaan at iniiwas ko doon sa sinasabing mismo mga arkitekto ng lahat ng ito na sina dating Speaker Romualdez at dating Congressman Saldico. Well, I'm telling you, that's a false narrative. Pero kung ang pananaw ng aking mga kasamahan sa mayorya, gano'n na nga ang tinutumbok na direksyon ng Blue Ribbon Committee hearings, sino naman ako para mag-insist na mag-chair pa ng committee? Opo, pero nakausap niyo na po si Senate President Soto regarding po dyan sa usapin na yan? Hindi pa. Nagka-craft ako actually ng letter papunta sa kanya pero ito kailangang i-manifest sa floor. So magpe-plenary session naman kami bago matapos yung ito bago mag-recess. So palagay ko doon ko dapat ihayag ito. Pero yun nga dahil nga sa aking pananaw dahil nga sa aking mga naririnig na mga pahiwatig ng aking mga kasama hindi naman ako ganong kamanhid o hindi rin ako ganun kasidi ang kagustuhan na maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Maybe sa kanilang pananaw, merong mas magandang pwede mag-handle, di iwanan ko sa kanila yon. Senator, ito po, total nabanggit po ninyo yan. Si Senator Chis Escudero po, noong tumayo sa plenaryo nung nakaraang linggo, sabi niya, ito pong takbo ng investigasyon ay batay sa script ni Congressman Romualdez. Oo. Kasi mga senador ang tinitira sila na mga nagboto against the impeachment ng Vice President at yung basically script daw po ito ni Congressman Romualdez. Kayo po yung namumuno doon sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee. So ano po ang inyong tugon dito, sir? Yun nga yung sinasabi ko, false narrative yon. Pero mukhang yun ang pumasok na rin sa isipan ng iba kong mga kasamahan sa mayorya. So rightly or wrongly, kung gano'n ang kanilang pananaw, wala rin ako magagawa. Hindi naman natin madidiktahan kung ano yung perception na sinusundan nila. Sir, kasama din po ba sa inyong consideration sa pag-iisip ninyo na magbitiw bilang chairman ng Blue Ribbon Committee yung sinabi ni Senator J.V. Ejercito na hinanakit po ng ilang mga senador sa majority block, nasa 4 or 5 daw po sila na nagbalak umalis sa majority block dahil dun sa nabanggit po ninyo na may 100 billion pesos na insertion sa 2025 national budget at lahat halos ng mga senador ay nagpasok. Ang kinasasama po ng loob ay parang you are burning the house down daw, parang burning the house down, nalilingatan na ang tunay na pinag-ugatan ng problema ay Kamara. Parang napupunta po sa Senate ang focus. Actually, nag-usap kami ni Senator JB at sinabi niya na yung kanyang pahayag na yon nangyari bago kami mag-caucus, yung majority caucus, na kung saan pinuluanag ko naman sa kanila kung ano yung overarching reason kung bakit ko binanggit yon. Hindi para patungkulan, hindi para ibagsak yung aking mga kasamahan, kundi para magising lang kami sa katotohanan na galit na talaga rin yung mga tao at maghunos dili na kami doon sa napakalalaki mga insertions. Hindi ko naman sinabing yung insertion illegal or improper. Kasi ang insertion amendments yan, piniliwanag na rin yan ni Senate President Soto doon sa kanyang manifestation nung after ng aming majority caucus. At ganoon din naman ang aking pahayag.
wala masama sa amendments. Kung nagkaroon tayo ng amendments, hindi naman masama yun. Ang masama, kung sa amendments mo ba, naglagay ka ng proyekto, mga infrastructure project, flood control man o hindi, pagkatapos nakialam ka sa implementasyon at gumawa ka ng komisyon. Yun ang illegal. Yun ang talagang hindi karapat-dapat. Pero lahat kami nag-i-introduce ng amendment. Ako nga, sinabi ko rin sa kanila, write-off, yung meron na nga akong amendment na i-introduce sa 2026 budget kasi napuna ko yung budget ng AMLAC, napakaliit, binawasan pa ng alahati. So sabi ko, ito, amendment ko na ito, pinagpapauna ko na i-restore ko yung kanilang hinihiling sa National Expenditure Program na kinaltas sa NEP. So lahat kami merong amendments wala namang masama mag-amend. Wala namang masama mag-insert. Wala masama na mag-realign. Hindi yun parang indictment na lahat kayo masama dahil kayo may insertion. No. In-explain ko kanila yun. So sabi sa akin ni Senator JB, yung nasabing pahayag, bago mag-caucus, pero sabi ko nga, naipaliwanag ko na yan during the caucus. Now, kung meron pa rin masasamang loob, wala na rin yung magagawa. Kasi ako, tinitingnan ko lang naman, noon nga meron pa nagpuna, hindi ko na sasabihin kung sino, na bakit naman ganon? Lahat kami masama, ikaw lang pogi. Ang sagot ko sa kanya, I take offense because hindi ko naman kailangan mag-stockpile ng political capital kasi last term ko ito. Wala akong any further political ambition or any political plan after my term ends in 2031 or even before that, wala akong ibang political plan. Baka din po kasi... So, sana wag ako paghinalaan na nagpapapogi at the expense of my colleagues. Mali po yun. Senator, maari ho ba na kaya sila nagdamdam nung sinabi ninyo na halos lahat ay merong insertion, maring nag-worry na ilabas ninyo yung pangalan. Siyempre po, mangangamba yung pag sinabi kasi nag-insert na. Iba yung iba na yun isip ng negative tao na agad ang dating siyempre mag-aalala lalo po yung tatakbo sa 2028. Uulitin ko, walang masama sa insertion. Walang masama sa amendment. Lahat kami nag-a-amend. Ako mismo nag-a-amend. Ang masama, kung nag-amend ka, nag-insert ka, pagkatapos sa implementasyon, nakialam ka, humingi ka ng komisyon, tumanggap ka ng komisyon, yun ang masama. Pero yung the mere fact na nag-amend ka, nag-insert ka, wala pong masama doon. Yung po'y constitutional mandate ng bawat senador, ng bawat congressman. Wala pong masama doon. So, I was only stating a fact na umabot ng mahigit-higit 100 billion ang total. Ano masama po doon? Kung sa tingin ng mga senador ng 19 congressman o 28 congressman o 18 congressman, kailangan i-amend yung National Expenditure Program o yung House Gov, kailangan baguhin sa pamamagitan ng mga amendments. Wala pong masama doon. Yun ang na-explain ko sa kanila. Ang masama lang, yung bang, di ba mismong ang Pangulo nagsabi, doon ako nanggagaling Bago siya nag-veto, bago sila nag-FLR, sinabi niya hindi niya na makilala yung NEP. At pati yung ibang regular budget nalipat sa unprogrammed appropriations. At pati yung foreign assisted project, napakialaman, nabawasan. So doon ako, alam niyo naman ang passion ko pagdating sa budget, sa national budget. Gusto ko pangalagaan yung ating national budget. So, yun lang naman ang aking punto. Kung mag-aamen tayo at mapupunta sa lalo sa mga local infrastructure projects at ma-discarrel yung mga high priority projects, ang tatamaan dyan yung ekonomiya. Kasi itong mga high priority projects pinag-aralan na matagal at ito'y national direction ng tinatawag na medium development plan. Kung pati yun nasaktan, natanggal at nalipat sa mga pet projects ng kung sino, yun ang parang sa akin lang, hindi naman sana ganong kalaki. No? Dati naman kami nag-a-amend pero hindi umabot sa Senate pa lamang. Lalo sa House, mas malaki. Opo. So sir, siguro din, masama din kasi dun sa amendment o insertion, pag halimbawa ay yung in-insert na punta doon sa favored na kontratista bukod dun sa nakialam doon sa implementation. Pero sir, binalak nyo po ba na ilabas yung pangalan ng almost all senators na nag-insert? Kasi malamang po yun ang pinangamba, tama ho ba? Kasi kakabit yun sa pangalan nila lalo mag-eleksyon.
Hindi naman yun ang tumbok ko eh. Ang tumbok Apo. ko nga, yung overarching reason, yung Yung dahilan. insertion mismo. Na Opo. yung insertion mismo, Opo, hindi ko naman na hangad na ilagay sila on the spot. Ito'y piniliwanag ko sa la. I never intended to put anybody on the spot. Yung sa akin, yung kabuuan, yung magbago tayo ng polisiya pagdating sa legislation, lalo sa deliberation national budget, medyo bigyan naman natin ng konting galang yung pinag-aralang National Expenditure Program na kung saan nanggaling ito sa mga local development plans at ito'y na-endorso ng Regional Development Councils. Ang nangyayari kasi pagdating sa Kongreso, sa Senado, ina-exercise yung sinasabing power of the purse, which, again, sasabihin ko, wala ring masama kasi nga nasa mandate namin, yung constitutional mandate yun, na reviewin ng Kongreso, both houses, ang National Expenditure Program o yung President's Budget. Opo. Pero pagka ito'y naabuso na at napunta na doon sa hindi na pag-aralan, hindi na endorso ng Regional Development Councils, ang tatamaan dito yung ekonomiya ng Pilipinas. Aha. Ayun. Sir, ito po, mabalik lang po namin doon po sa investigasyon. So sir, basta tuloy pa rin po yung investigasyon. Nandyan pa rin po yung planong imbitahin sina Congressman Romualdez at Congressman Zaldico. It's a matter of yung petsa lang po, yung setting po ng petsa, sir. Mulat sa pool, sinabi ko naman yun eh, kung saan kami dadala ng ebidensya. Kasi noon, pinipilit nila imbitahin agad si Speaker Romualdez. Anong basihan? Apo. Katunayan, nung bago pa lumabas si Sergeant Gutesa, gusto na nila imbitahin eh. Anong basis? Nung lumabas si Gutesa, okay, maski merong doubt, pero binibigyan ko pa rin ng halaga na yung kanyang, sabihin na natin may question yung pag-notarize ng kanyang affidavit. Pero sinumpa ang salaysay niya pa rin yun sa harap ng Blue Ribbon Committee. Opo. So valid yun, may probative value yun unless refuted by other witnesses or hindi niya makorroborate ng ibang ebidensya. Sa ngayon, nananatiling aligasyon yon. Pero sa akin, sufficient basis yun para imbitahin na rin si Speaker Romualdez dahil nga nabanggit na yung kanyang pangalan formally sa pagdinig. Pero kung haka-haka, imbitahin at imbisigahan, ikulong, anong basihan? Wala namang basihan eh. Sa ngayon, sinasabi ko nga, kahit mere allegation pa lamang yon na hindi naman corroborated at nagkaroon pa ng usapin tungkol sa possible violation ng paganotaryo, iimbitahin pa rin natin. Pero bigyan natin ng halaga yung tradisyon ng interparliamentary courtesy. Kaya nga, yung invitation sa kanya, hindi ko idediretso sa kanya. Opo. Kasi sinasabi ko pa ulit-ulit, yung interparliamentary courtesy, hindi ito accorded sa individual members ng the other house. Ito'y accorded sa House of Representatives. Kaya idadaan ko, nag-usap na rin kami ni Senate President dito, i-course ko yung invitation through the House Leader, Opo, kay Speaker D. So pagka po halimbawa yung interparliamentary courtesy, sir, iiral din po ba pag halimbawa humarap po si Congressman Romualdez, si Congressman Zaldico malabo kasi nasa abroad. Nasa ibang bansa pa. Kung halimbawa pong humarap si Congressman Romualdez, yung interparliamentary courtesy ay mag-extend po sa hanggang saan ito aabot? Yun ho ba pwede ho ba siya o hindi siya pwedeng i-grill ng mga senador? Pwede ho ba siya i-confront halimbawa ni Senator Escudero? O pwede, kasi nakaupo siya doon, sumang-ayon siyang mag-appear doon sa hearing, nasa individual decision, discretion na magtatanong senador kung babasusin ba nila, kung igagalang ba nila ang pagiging member ng House ni Speaker Romualdez. Nasa sa kanila yon. Personal decision namin yon, personal discretion at personal judgment namin yon. Apo. Senator Lacson, naging option din niyo po ba na ipaubayan na lamang po sa Independent Commission for Infrastructure yung investigasyon? Kasi yung Kamara po, ganun na yung ginagawa nila ngayon. Nagbibigay na lamang po sila ng mga documents, ng mga ebidensya at iba pang mga transcript o wala nang hearing. Oo. Kayo ho ba, ganun ho ba yung kumbaga direksyon nyo rin na ipaubayan na lang sa ICI? May mga panawagan. Si Senator Sherwin Gatchalian, yun yung kanyang rekomendasyon kay Senate President Soto na ihinto na namin at ibigay na lahat yung record sa ICI. No? Yun, that's also one option. Pero sa tingin ko, lalo nang mapapasama yung perception sa Blue Ribbon Committee. Tsaka sa inyo, sir. Tsaka napasok na, nabanggit na yung pangalan ni dating Speaker Romualdez at meron nang lumalabas na malinaw na ebidensya kasi corroborated na mga records. Yung kay ex-Congressman Zaldico, lalo pangit namang ite-terminate. Di lalo nang nabuo yung suspicion, na-reinforce pa yung suspicion na talagang
pinoprotektahan namin yung dalawa. Yun na nga yun na nga yung pinapalabas nila, which is false. Sinasabi ko hindi totoo. Lagi kong inuulit-ulit kung saan kami dadala ng ebidensya. Bakit? Makokontrol ko ba yung nagbanggit ng pangalan ni dating Senate President Escudero? Makokontrol ko ba yung nagbanggit ng pangalan ng dalawa ko pang o tatlo kong dating kasamahan at kasamahan sa ngayon? Hindi ko kayang makontrol yun eh. Pero Sabi ko nga, lalo kung saan kami dadala ng ebidensya, dito kami pupunta. Opo, tsaka sabi nyo nga ho, lalong marireinforce yung ganong perception na pagtatakpan. Kasi po, lalo na, pag tinigil ninyo, mapupunta sa ICI, ang ICI closed door. Hindi natin siya open sa public, hindi open sa napapanood public ng mga tao. Nagkagulo-gulo na nga kasi dahil ang dami ng issues, ang daming nanggugulo. So, napakaganda na nga ng takbo, lalo nung unang pagdinig. Kaya lang, yung pangalawa, may nanggulo na kagad eh. Kino-question yung opinion ko. Pati yung sinasabing prejudicial question, hindi ko nalang sinagot yun. Alam mo yung prejudicial question, hindi applicable sa legislative inquiry tulad ng sa Blue Ribbon. Ginagamit yun sa civil case at saka sa criminal case. Para hindi ba prejudice yung criminal case, inire-resolve muna yung civil case. Ayoko na lang siyang patulan doon kasi hahaba yung usapan. Legal yun eh. Ang gusto ko, makapagpahayag na kagad si dating District Engineer Alcantara at sa tingin ko, ginugulo. Pero Kaya sinabi ko na lang, sige, proceed na lang. Huwag nang maraming usapan. Pero gusto ko na siyang sagutin doon. Mali ka doon. Abogado ka. Dapat alam mo na yung prejudicial question, ina-apply lang yan sa civil case at saka sa criminal case. Pero kung kayo po, Senator Lacson yung tarang, hindi ho ba kayo nabibitin? Kasi suspended until further notice, itong investigation, yung mga nakalipas po ninyo mga pagdinig, marami na talagang lumalabas eh. May mga testigo rin po or resource person na nadadagdag patungkol po sa issue ng flood control project. Kung maghihintay pa po na matagal, baka mabitin din yung ating mga kababayan. Yun nga, sinasabi ko nga, nag-conflict nga sa natapat sa budget deliberation. May pakiusap nga rin si Senator Gatchalian kung pwedeng ma-prioritize naman yung budget hearings. Kasi ako nga, hindi na nga ako halos nakaka-attend ng budget deliberation eh. Dahil nga, hindi lang naman sa pagdinig ang trabaho eh. Bago magkaroon ng hearing, siyempre magpiprepare ka. Ayun. Tsaka, sir, alam ko ayaw nyo hong patulan si Senator Rodante Marcoleta na parang palaging, binabantayan yung interview sa inyo. Oo nga eh. Parang, alam mo, ewan ko ba, parang stalker eh. Lahat ng pati yung mga pinopost ko sa X, binabanggit niya sa privilege speech. Tapos sasabihin niya, mahilig daw magpasaring. Katakot-takot na pasaring nga yung ginawa niya. Pero sir, hindi kayo magiging komportable kung sa kanya mabalik yung Blue Ribbon Committee. Malabo yun, sir. Kasi kung siya yung elect ng majority ng mga senador, di sa kanya mapunta. Wala ano magagawa ko doon. Kung sakaling ituloy ko yung aking intention, sa ngayon intention yun. Kinoconsider ko talaga yon. Katunayan, nagka-craft na nga ako ng sulat papunta kay Senate President Soto. Just in case na talaga yun ang maging decision ko, wala rin naman makakapigil sa akin. Opo. Pero kung maibabalik kasi wala naman akong mapapala dito. Ano bang mapapala ko? Sinabi ko na nga, last hura ko na ito. Yes po. Wala naman akong planong, alam mo, hindi naman sa pagbubot ng sariling bangko. Para sa bayan na nga lang ito. Parang ito na lang yung balik utang na loob ko sa pagkatagal-tagal ko ring na ginugol na panahon na bilang public servant. At alam mo, pwede na ako mag-count ng blessings, ika nga, in spite of so many brickbats, mga diatribes, kung ano ng mga basing na nakukuha ko. Pero sige lang, hindi naman ako na-distract doon. Pero pagka yung mga colleagues ko na ang nagpapahayag na hindi na sila happy o kaya disappointed sila, ibang usapan yon. Kasi nga, sila yung nag-elect sa akin. At sila nag-elect ng lahat ng chairpersons ng lahat ng komite. So pag wala silang, pag majority sa kanila, wala nang tiwala, what is left for me to decide on or to do except magbitin na lang sa bilang chairman. May mga nagtetext. Ganun lang yun. Sabi ko nga, hindi naman nagseserve at the pleasure of anybody except my peers. Pero kung may kasi ibabalik para po kay... lang i-explain natin sa mga kababayan natin na yung election kasi ng chairman ng mga komite, although acclamation na lang ang nangyayari kasi pinag-uusapan yun sa majority, ini-elect pa. Election yun sir, di ba? So, kung sino gusto ng majority. Correct.
Opo, parang, Pero yun nga po, kung halimbawa maibalik po nagte-text kay kasi Senator, nabuburyong na daw si kung Sir. maibalik po kay Senator Marcoleta yung posisyon sa Senate Blue Ribbon Committee at ito po ipatuloy na iimbestigahan yung issue sa flood control projects, makakaasa po ba ng patas na investigasyon? So be it. Kung siya yung pinagkakatiwalaan o kung sino man yung pinagkakatiwalaan ng majority of my peers, then so be it. Pero unlikely yun kung sa minority block kasi si Senator Marcoleta. Pero sabi nga ni Senator Lacson, so be it. Pero sir, kumusta po naman ang leadership ni Senate President Tito Soto, sir? Although sabi nyo kanina, before pa pala nung caucus ninyo, yung sinabi po ni Senator JV na merong 4 or 5 na gustong kumalas sa majority block dahil dun sa disappointment, dun sa nabanggit po ninyo na insertions ng halos lahat ng mga senators. Stable po ba o naapektuhan ho yung leadership ni Senate President Soto, sir? Hindi ko alam kasi nasa isipan yun ng aking mga kasamahan eh. Pero kung ako tatanungin, kasi na-experience ko na yung pagiging Senate President niya for the longest time noong nakarang Kongreso. Maayos siyang magpalakad, maayos ang kanyang leadership, laging consensus. Hindi siya nagdidikta, hindi siya nagdi-decide mag-isa. So kung ako yung tatanungin, patuloy yung suporta ko sa kanya. Ngayon, sa pananaw ng aking mga kasamahan, nagkukulang din siya sa leadership. Laging ganyan naman sa Senate. Kung sino yung merong majority, kung sino yung merong 13, at least 13, pwedeng tanggalin yung nakaupo at palitan ng kung sino man yung merong 13. Sir, isang tanong na lang po ako. Meron nung kasing nag-uudyok daw po sa militar na magkudita. Lalo na nung September 21. Sabi po ng AFP, meron nag-udyok, mga retired military officers, pero wala namang naudyukan, wala namang bumigay o napahinuhod. Sa inyo, sir, may pangangailangan bang ganito? O anong tingin ninyo dito? May naririnig din ho ba kayong ganong ugong? Well, tama, yung mga retired, medyo may mga vocal din dyan eh. Siyempre, sa haba ng pinagserbisyo nila sa bayan, ang gusto nila, pag nakakita sila ng mga anomalyang ganito kalalaki, siyempre, hindi mo nun mapipigil na hindi sila mag-express ng kanilang sentimento. Pero sa akin, anong magandang idudulot kung halimbawa magkudeta? Ano magandang idudulot kung sakaling magkaroon ng kaguluhan sa bansa natin na hindi na maging uncontrollable? Sino ba magsasuffer? Di ba tayo rin lahat? Tsaka sir, pag kudita, not necessarily lang si Vice President ang iuupo nila, military ang mamumuno. Kaya nga, hindi makakaganda actually. Kasi malapit na naman na eleksyon eh. Maghintay na lang ng 2028 at kung sino yung karapat-dapat, di nang mahalal. No? Tama man o hindi, ang mailuklok, tanggapin natin kasi yun ang demokrasya.